Muli isang mapagpalang araw sa ating lahat at tayo po ay muling magbabalik sa pag-aaral ng salita ng Panginoon at tayo po ay nasa ika-21 kabanata ng Aklat ng Hukom. Ito po ang pinakahuling kabanata ng Aklat ng Hukom. Sa huling kabanatang ito ay makikita natin yung pagtatapos ng digmaan laban sa tribo ng Benjamin at pinapakita kung paano sinubukan ng Israel na iligtas ang tribo na halos maubos na, no? Ngunit ipinapakita rin dito na ang kalituhan at moral na problema ng Israel sa panahon ng huling kabanata ng Hukom. Ayan, so bago tayo magpatuloy, tayo po muna ay dumulog sa panalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli lumalapit kami, Panginoon, samahan niyo po kami, turuan niyo po kami, open our spiritual eyes, our spiritual ears, and prepare our heart, Lord, sa aming mga matututunan. Dalangin namin, Lord, na Ikaw lang ang tanging maluluguran sa Espiritu at katotohanan, sa pangalan ni Jesus naming Panginoon. Amen. Verse 1, sabi dito, ang kalalakihan ng Israel ay nagtipon-tipon sa Mispa at nangako kay Yahweh. Ang sabi nila, hindi namin pahihintulutan ng aming mga anak na babae na mapangasawa ng mga Benjaminita. Ayan. So, ang mga Israel ay nanumpa po, no, sa Panginoon. Hindi daw nila ipapakasal ang kanilang mga anak dito sa lahi ng Benjamin, no? Ito ay isang sumpa na ginawa nila sa galit, no? Pagkatapos ng digmaan, no? Ang padalos-dalos na pangako, makikita din natin, no, sa mga susunod na talata na yung padalos-dalos talaga na pangako ay maaring magdala sa malaking problema. Ano po, parang isang tao na nagdesisyon kapag galit, kapag humupa na yung kanilang emosyon, sa kanilang mararamdaman ang pagsisisi dun sa kanilang mga sinabi. Verse 2, pagkaraan niyon, pumunta sila sa Bethel at malungkot na humarap kay Yahweh. Hanggang gabi sila'y nakaupo roon at buong kapaitang nanangis. Sinabi nila, Yahweh, Diyos ng Israel, bakit kailangan pang mawala ang isa sa mga lipi ng Israel? Ayan. So, dito makikita natin, nalungkot sila dahil isang tribo ng Israel ang halos mawala na, no? So, minsan, ang mga maling desisyon ay nagdudulot ng hindi inaasahang trahedya, ano po. So, kinaumagahan, ang mga Israelita ay nagtayo roon ng isang altar at naghain ng mga handog para sa kapayapaan at nagsunog ng buong handog. Ayan. Nagtanungan sila kung aling lipi ng Israel ang hindi nakiisa sa pagtitipon ng Mispa, sapagkat mahigpit nilang ipinangako na papatayin ang sinumang hindi humarap doon kay Yahweh. Labis nilang ikinalungkot ang nangyari sa mga kapatid nilang Benjaminita. Ang sabi nila, ang Israel ay nabawasan ng isang lipi. Saan natin ikukuha ng mapapakasawa ang mga natitira pang Benjaminita, sapagkat tayo'y sumumpang hindi natin papayagang mapangasawa nila ang ating mga anak. So ito, may problema. Dahil dun sa kanilang sumpa, no, may sumpa sila na hindi magbibigay ng babae sa Benjamin. Kapag ginawa naman nila na hindi sila magbibigay ng babae sa Benjamin, tuluyan nang mawawala itong liping ito. Ano po? Verse 8, sinabi nila ang lipi ng Israel ay may isang angkang hindi humarap kay Yahweh sa Mispa. Nalaman nilang hindi pumunta roon ang mga taga-Jabes Gilead, sapagkat isa mang taga-Jabes Gilead ay walang sumagot ng isa-isa tawagin ang mga ito. Kaya, ang kapulungang iyon ay pumili ng 12,000 matatapang na kawal, pinapunta sa Jabes Gilead at inutusang patayin ang lahat ng taga roon. Bata't matanda, lalaki at babae, liban sa mga dalaga. Nakakita sila ng 400 dalagang hindi pa nasisipingan at ang mga ito ay inuwi nila sa Shilo, sakop ng Kanaan. So dito po bilang parusa, sinalakay nila ang lungsod at kinuha ang 400 dalagang babae, no, para ibigay sa mga lalaking Benjamin. Ayan, ito po ay nagpapakita kung gaano kagulo, no, ang moral na kalagayan ng mga Israel or Israelita. Yan. Pagkatapos, ang mga taga-Israelita ay nagpadala ng sugo sa mga Benjaminitang nagtatago sa bundok ng Rimon. Ipinasabi nila, maaari na kayong umuwi sapagkat tapos na ang ating digmaan.
Naguwian naman ang mga ito at ibinigay sa kanila ng mga Israelita ang mga dalagang taga Jabes Gilead. Ngunit ang mga ito'y kulang sa kanila. Ayan. Ikinalungkot nga ng mga Israelita ang nangyari sa mga Benjaminita sapagkat nagkalamat ang pagkakaisa ng lipi ng Israel. Ayan po, no? Pinatawad ng Israel ang natitirang mga lalaki ng Benjamin at dinala ang mga babae sa kanila. Ngunit, kulang pa rin ang babae para sa kanilang lahat. So, yun talagang laging dito makikita talaga natin na hindi agad smooth, hindi lahat ayon dun sa gusto nating mangyari. 16, sabi dito, kaya usap-usap ang mga pinuno ng kapulungan. Ang sabi nila, walang natirang babaeng Benjaminita. Ano ang gagawin natin para magkaasawa ang wala pang asawa? Hindi natin dapat pabayaang malipol ang alinman sa lipi ng Israel. Kailangan gumawa tayo ng paraan para hindi mawala ang lipi ni Benjamin. Hindi naman natin maibibigay sa kanila ang ating mga anak sapagkat isinumpa natin hindi papayagan na mapangasawa nila ang ating mga anak. Noon nila naalalang malapit na ang taunan nilang pista para kay Yahweh na ginaganap nila sa Shilo sa hilaga ng Bethel, gawing timog ng Lebona, sa gawing silangan ng daan sa pagitan ng Bethel at Shechem. Sinabi nila sa mga Benjaminita, magtago kayo sa ubasan at hintayin ninyo ang mga dalagang taga Shilo. Pagdaan nila doon upang magsayaw sa pista, mang-agaw na kayo ng inyong mapapangasawa at iuwi ninyo. Kapag nagreklamo sa amin ang kanilang mga ama at mga kapatid, sasabihin na lang namin sa kanila na bayaan na kayo sapagkat kulang sa inyo ang mga dalagang nakuha namin sa Jabes. Iyon naman ay hindi masasabing pagsira nila sa pangako sapagkat kinuha ninyo nang wala silang pahintulot. Ganun nga ang ginawa ng mga Benjaminita. Bawat isa sa kanila ay pumili ng isa sa mga nagsasayaw at tinangay. Umuwi sila sa kanilang lupain, itinayo ang kanilang mga lungsod at muling nanirahan doon. So sa panahon ng pista ng Panginoon sa Shilo, sinasabi nila sa mga lalaking Benjamin na dukutin yung mga dalagang sumasayaw doon. So ito ay isang desperadong solusyon upang hindi tuluyang mawala yung tribo, no? Tandaan natin na kapag ang lipunan ay malayo sa Diyos, kahit ang solusyon ay nagiging mali, no? Mali pa rin yung solusyon nila. So verse 24, samantala ang ibang mga Israelita ay umuwi na sa kanya-kanyang lipi, pamilya at ari-arian. Nang panahong iyon ay wala pang hari sa Israel. Ginagawa ng bawat isa ang lahat ng kanilang magustuhan. So yan, so makikita po natin, no? Noong panahong iyon talaga wala pang hari. So dito makikita po natin, no, na kapag walang tamang pamumuno at walang pagsunod sa Diyos, ang resulta ay kaguluhan, kasalanan at pagkawasak. So ano ba yung matututunan natin sa kabanatang ito? Ano po? Una, yung kasalanan ay nagdudulot ng chain reaction, no? Yung sunod-sunod na resulta nito or pangit na resulta nito, no? Ang nangyari sa Gibea, sa kabanata 11 ay nagdulot ng digmaan, no? Sa kabanata 20 naman nakita natin yung moral na kaguluhan, So, yan po ay sanhi ng kasalanan. Pangalawang makikita natin yung galit na desisyon ay maaaring magdala ng pagsisisi. Kaya yung nagsumpa sila or sinumpa nila na hindi makakapangasawa yung mga taga Benjaminita ng kanilang mga anak na babae. So, dahil doon, kailangan nilang kumuha pa ng iba't ibang mga solusyon doon sa problema na still sa maling paraan pa rin. At isa pang makikita natin dito, kapag walang Diyos na naghahari, nagiging magulo ang lipunan. So, ito yung sentro ng aklat ng hukom. Na dahil nga walang Diyos at hindi nila tinawag ang Panginoon bilang Diyos nila. Ayan, kaya po nagkagulo-gulo ang kanilang buhay. Sana po ay napagpala tayo at may natutunan sa ating pagbasa ng kanyang salita. Muli po, pagpalain tayo ng ating Panginoon at kay Jesus lamang ang papuri.